Dahil chili's life sa mga Arabo at gaya-gaya ang aking amo ay nagpapagawa siya ng chili mix o kaya dakos sa Arabic. Meron na naman siyang natikman sa bahay ng kanyang kaibigan na gustong-gusto daw niya at nasarapan ito. At dahil tayo ay masunurin at mabait for today's video, kaya go lang, charot! Kaya naghiwa na nga ako dito ng filfil barred or bell pepper, garlic o thum at green chili or filfil har sa Arabic. Hinihiwa ko lang ito ng maliliit bago natin ito iluto. Pagkatapos ko nga na-prepare ang mga gagamitin natin ay naglagay na ako ng isang biyala ng zeseton o kaya olive oil. Dahil marami-rami na rin ang ating gagamitin. At kahit anong oil naman pwede, pero kasi mas healthy ito kumpara sa normal na mantika na ating mga ginagamit. Nang mainit na nga ang ating olive oil ay nilagay ko na ang hiniwang garlic. Bali 3 buo pala ang ginamit ko para the more the merrier. Charot! Ginisa-gisa ko lang ito hanggang mag golden brown siya para lumabas ang sarap at bango ng ating bawang. Hinaan lang ang apoy habang hinahalo natin para hindi ito masunog. Marami namang klase ng chili mix sa ref pero tulad na nga ng sabi ko ay gaya-gaya ang pato ko. At wala naman tayong gala kaya right away po ma'am, charot! Actually, hindi naman sila lahat mahilig sa sili. Whether lang din kung kumain or magsili sila. Gusto lang nila maraming stock sa ref na nakikita. Para kasing magkakasakit sila pag walang nakikita sa ref. Charot. Ayan, ganyan sila ka-obsessed sa ref namin. Pagkatapos nga ng 1 taon nating paghahalo ay hindi pa rin nagbabrown ang ating bawang. Naku po, Rudy. Dahil mahina ang apoy at marami yung olive oil na ating nilagay, nangangawit na rin ang aking kamay. Pero laban lang. Charot! Magtiis ka. Ginusto mo yan. Dahil hindi na ako makapag-antay ay inilagay ko na ang ating 1 sakong sili. Charot! 1 plato, ganon. At sa pagkakataong ito ay sunod-sunod na ang aking pagbahing dahil masakit na at maanghang ang aking ilong. Hinalo-halo ko na naman hanggang 10 minuto para maluto yung ating sili. At dahil sa aking katangahan ay napaso ako dahil hindi ako gumamit ng bis o kaya pot holder. Feeling ko kasi siguro ako si Iron Man, charot. At dahil nagising nga ang aking diwa sa pagkapaso ay gumamit na nga ako ng pot holder o kaya bis sa Arabic para mahalo ko na din ng mabuti ang ating niluluto. At pagkatapos inilagay ko na din ang 1 kaban na bell pepper, charot. 2 piraso lang pala ang ginamit natin dyan na malalaki. At syempre dahan-dahan din nating ilalagay para hindi matapon. At sayang naman ang aking effort sa paghiwa. Charot! Sabi nga nila, slowly but surely. O diba, English yun. Hindi yun eme, totoo yun. At dahil for today's video ay walang hanggang paghahalo ang ating gagawin, ay ikarir mo na yan. Charot! Buong persa nga ang ating ibinagay para magrambolan ang ating sili na may anghang at walang anghang dyan kasama ang ating bawang sa ating kaldero. At charan! The green grass of home. The green grass of kaldero. Charot! Maglalagay na tayo ng pampalasa at ito ang magic cubes na karaniwang ginagamit or madalas naming ginagamit dito sa Middle East na pampalasa. Kahit na anong pampalasa or cubes ang gamitin mo, basta feeling mo ay patok sa yung panglasa ay pwede na din. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng kisbara powder or coriander powder sa English. At 1 teaspoon ng paprika, 1 kutsarita din ang ating ilalagay na hot paprika. At pagkatapos nito ay haluin lang natin ng haluin hanggang sa matunaw ang magic cubes na ating inilagay. At sa pagkakataong ito at mapapawaw ka talaga sa amoy dahil ang bango na. Ayan, charan, ito na yung anyang itsura and ready to serve. Believe me, try mo in fairness, ang bango. Masarap din siya at parang ulam na, amoy pa lang ulam na.
Thank you for watching!